amiga, welcome back sa aking channel. For today's video mga amiga, isi-share ko naman sa inyo yung aming pagpunta sa The Hague, Netherlands, kung saan yung ating dating Presidente Duterte ay naka-detain. Mga 6 o'clock pa lang ng umaga, mga amiga, umalis na kami sa bahay. Kasi yung biyahe mula sa Roeselare, Belgium, papuntang Netherlands by car ay mga 3 oras. Kaya ayan, siyempre maaga pa, medyo antok-antok pa kami, pero kailangan kasi namin pumunta doon ng maaga para makahabol kami sa umpisan. Baka mamaya pagdating namin tapos na sila. Nakarating na kami sa border ng Belgium at saka Netherlands. At yun, ito, nakikita kami ng McDonald's at bumili kami ng aming pagkain. Nagulat ako, may mga Pilipino din pala dito. At Tayo, mag-video tayo. Saan tayo pupunta? O, tingnan niyo, naka-green kami. Pupunta pa kami. Magkikita kami ni VP. Ayun! Idol namin, idol. Nagmamadaling kumain kasi breakfast hindi niya na ma-meet. Anong oras ba yung event doon? 9 to 12. Ay, hindi tayo abot. Malilate tayo, pero kailangan. Kailangan 12, nandoon na tayo, bago mag-12. Nice meeting niyo po. Okay. So, ayan, pagkatapos ng konting chikahan, umorder na rin ako ng aming pagkain. Tingnan niyo yung kanilang McDo, parang kakaiba. Ang ganda. Pina-take out ko na lang yung pagkain namin para hindi na kayo magsayang ng oras. Kaya 3 hours later. at ayun na nga, pagkatapos ma-park yung sasakyan, kasama ng kaibigan ko, kailangan namin sumakay pa sa train. At ito, nag-aantay kami ng train para pumunta sa The Hague Central Station. So, ito yung station ng malapit sa kaibigan ng aking kaibigan. Dito niya kasi pinark yung sasakyan dahil hindi na pwedeng pumunta doon sa mismong ICC. At ito, nakarating na rin kami kasi parang konting ilang station ba? Siguro 2 station lang from there. Tapos ito, nakarating na rin kami sa The Hague Central Station. Tapos pagbaba namin, naririnig na namin yung maraming tao, tapos may nagsasalita na. So sabi namin, sigurado late na talaga kami. Hindi talaga kami nakaabot ng 9 o'clock na umpisa. Kasi sa totoo lang, dumating kami siguro mga 10 o'clock na. 9 o'clock nag-start yung kanilang program. So marami kaming na-miss na mga speakers. So, ayan, malapit lang ito sa may The Hague Central Station. Pagdating namin, ayan, tingnan niyo mga amiga, ang dami na nila. Kami na lang nahuli. O, diba? Dito ko lang nakita at naramdaman ko na parang nasa Manila lang ako. Kasi ang dami-dami mga Pilipino, mga amiga. First time ko nga mag-attend ng rally. Dito pa pala sa Netherlands ako maka-attend ng rally, mga amiga. Marami ding mga foreigners, siguro yung mga pamilya ba kasi karamihan ng mga Pilipino nakapag-asawa ng mga foreigners. Tapos syempre may mga anak din sila kaya kasama din nila diyan sa rally na 'yan. At syempre dahil mga amiga syempre huli kami, dito lang kami sa likod. At halos wala kaming nakitang tao. Pero yung stage, nakita namin. Kaya lang yung mga nagsasalita, hindi na namin makikita. Pero dinig namin dahil malakas naman yung microphone. Kaya ang ginawa namin, ayun, picture na lang. Kaya wala akong nakitang nagsasalita. Ang iksi ko pa naman, kaya lalo akong walang nakita. Ayun yung asawa ng kaibigan ko. Na naging kaibigan ko na rin, mga amiga, at naging FB friend ko pa.
So pagkatapos ng program, umalis na rin kami. Tapos nakiusap ako sa mga kaibigan ko na kung pwede, puntahan muna namin yung building ng International Criminal Court. At saka gusto ko rin makita kasi yung detention center na kung saan nakadetain doon yung dati nating presidente ng Pilipinas na si ex-President Duterte. Kaya eto, sumakay ulit kami sa train, pabalik. So, dito kami ngayon sa Den Haag Central Station. Ang lapad ng kanilang station, mga amiga. Ang luwag-luwag. At ito na nga, nakarating na kami sa International Criminal Court Building. Gusto sana naming lumapit sa ano eh, sa malapitan ba dyan o sa may entrance mismo. Pero bawal eh. Malayo pa lang yung guard eh. Sabi niya, hindi pwede. Bawal. Bawal malapitan. Kaya kumuha na lang ako ng picture na kasama yung ICC building. Tapos galing sa ICC building, lumakad pa kami mga amiga, siguro mga 30 minutes din talaga yung lakad namin. Tapos ang init-init pa. So ayan, yung dalawa kong kaibigan, nauna sila kasi syempre ako nagbi-video pa. So ganito kahaba yung aming lakad mga amiga, napakalayo pa. Ganyan ang aming lalakarin. O, di ba mga amiga? Kung may bicycle sana kami, pwede ano. Yung ano kasi, yung sasakyan, kaya hindi na dinala dito mga amiga kasi wala daw maparkingan dito. Kaya pinark na lang doon sa bahay ng isang kaibigan. Kaya nag-drain kami papunta dito. So ayan mga amiga, papunta na kami sa detention center. At ito pala, tama pala 'to yung balita nila. Nasa paligid pala ng detention center, mga ano na, residential houses na. At ito na nga mga amiga, itong nakikita ko sa ano, sa mga sa Facebook, sa YouTube. Itong nakikita ko nga, number 32. Yan, ito yung entrance. So, nakalapit kami ng konti sa may entrance, tapos kumuha na lang kami ng picture. At pagkatapos, sumakay na rin kami ng train ulit para pumunta kami sa city. At doon kasi magkita-kita naman yung iba pang mga kaibigan ng kaibigan ko para mag-dinner kami sabay-sabay. At dito na nga, nasa city na kami mga amiga. Inaantay pa ka namin yung dalawang kaibigan pa. At pagkakita namin lahat, ito, pumasok na kami sa isang Chinese restaurant at para mag-dinner kami bago kami bumalik sa Belgium. At ito na sila mga amiga, tingnan mo sila. Hello mga friends. Oh, 'di ba? May hi pa kay Bossy. Pagkatapos namin diyang kumain, aba, dumaan pa kami sa bar, mga amiga. Tapos sila nag-wine para siguro pababa ng kinain. Tapos kami naman ng kaibigan ko, nag-coffee lang. Tapos pagkatapos dyan, umuwi na rin kami. At nakauwi kami sa bahay, madaling araw ng mga amiga. Pero enjoy naman kami sa aming isang araw na pagpunta sa Netherlands. So hanggang dito na lang ang vlog ko mga amiga. See you on my next vlog. Bye-bye. God bless.